Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies. What's up mga ka-alien? Musta? Muli, ito naman yung lingkod, si Cheersub, the Forex and Crypto Trader. So, hindi natin patagalin, no? Update muna tayo. Unahin natin yung Bitcoin. Anong ginagawa ngayon ng Bitcoin? Kasi, yung Bitcoin kasi yung leader, kung anong ginagawa niya, kung siya ba'y aangat o babagsak, hindi lang ginagawa ng lahat ng mga cryptocurrency. Even gold, no? Si gold ganun din. Sumasabay-sabay lang din kay Bitcoin yan. So, yun. Yung pangatlong tinatawag nating bear flag, no? Nung una. Subalit, pag pangatlo, hindi siya kumbaga hindi siya tutuloy-tuloy. Ano nangyari ngayon, di ba? Bumounce ulit. Doon pa rin, bumabounce sa 60. Although bumaba siya ng 58, parang umabot yata ng 57, umangat ulit. Bumalik ngayon sa 60, di ba? 61, 62 na nga ngayon. No? So, yun din ang ginagawa ng iba, umaangat din. Di ba? So, nakita natin. Kaya, lalo na ngayon, nasa July. Mostly sa data, kung babalikan natin yung mga data, kasi may data yan, history. Pag July recovery, recovery month. So, yun, mga ka-alien, no? Gumaganda-ganda ngayon dahil sa hinihintay nating Clarity Act Bill sa digital assets, lalo na sa crypto, di ba? So, July 4, July 17, yun hinihintay. Month of July, kasi, syempre, kapag napirmahan na ng buong Senate at napirmahan ni Trump, sigurado yan, may malaking pondong lalabas dyan, no? Yun sa mga sabi-sabi, na babalitan natin na merong 30 trillion na ipapasok na pondo o new money para sa digital asset innovation, including yung mga AI, mga robotics, at iba pa, no? Yan, mga humanoid, basta technology. Kaya, tingnan mo, di ba? Tingnan niyo po, tinotokenize na lahat. Si Elon, no? Talino. Yung Tesla niya, na-tokenize. No? Meron ng Tesla sa crypto. Yung SpaceX, di ba? Bago-bago pa lang nun. Mga spaceship niya. Tokenize na. Nandiyan na rin sa crypto. So, ganun po ang labanan niyo, no? Papasok at papasok talaga ang mundo sa blockchain, sa digital asset. So, ewan ko ba? Itong bansang Pilipinas lang natin, mga ka-alien, no? Ang talagang wala. Ewan ko kung kailan tayo mag-i-innovate, no? Ibang bansa, no? Digital na. Nandun sila sa digital finance na. Papasok ko sila doon. Tayo, nandun pa rin tayo sa impeach. Walang katapos na impeach, no? Wala talaga itong Pilipinas. Siya mga ka-alien. Kung natin pag-usapan ng politics, magulo. Iwan ko na lang. Wala tayong, no? Isipin niyo mga ka-alien. Ako, simulat, maliit pa ako. Hanggang ngayon, nasa 46 na ako. Isa lamang tinitingnan ko na talagang walang asenso ang Pilipinas. Yung bigas. Tingnan niyo dito sa amin si Jansan. Dahil na-earthquake kami, di ba? Buong Sarangani, Jansan. May mga ayuda. So, kung titingnan niyo mga ka-alien, yung ayuda, yung bigas, naturing ang NFA o National Food Authority. Nasa gobyerno yung makinarya, pera, etc. Bakit pagdating sa mga ayudang bigas, ang papangit? Sus, no? Kung sa amin sa Bisaya, papulyagaba. Wala talaga, mga ka-alien. Parang yung mga binibigyan ng ayudang bigas, parang pagkain ng aso. Ang pangit ng lasa. Sumasahoy pa sa SP, di ba? Yun ang pinakamalaking ko doon, tanong mga ka-alien. But until now,
Wala pang presidenteng nakakaano yan, di ba? Yung bigas natin dapat maganda kasi National Food Authority and FA, nasa kanila yung pera, yung pondo, yung makinarya. Bakit pagdating sa bigas, di ba? Doon pa lang corruption na. Hindi pa natin isali yung iba, DPWH, ano pa yan, LTO, di ba? BIR, Custom, Agriculture pa lang. Di ba? Wala na. Bagsak. So, syempre, pag-usapan natin yan ng ating crypto, no? So, yun nga, yung Bitcoin. At yun din ang ginagawa ng XRP. Yung XRP, kung titingnan natin sa malaking time frame, yung tatawag nating daily time frame o 1 week time frame, may malaking plug yan. At lumabas na siya ng konti, sumilip-silip na siya. Diba? At binabalik lang siya. Siguro retracement, no? Tingin ko retracement. Siyempre, hindi kasi tuloy-tuloy yan. Pag nakalabas yan sa plug na yan, siyempre, napakataas ang lipad niyan. Siguro aabot yung XRP. Kung $1 siya ngayon, lilipad yan hanggang $10. So, laki. Malaking plug eh. Huge plug yan. So, depende rin sa galaw ni Bitcoin kung anong gagawin ni Bitcoin. No, kung si Bitcoin naabot ng 300 to 400,000, 600,000 this year, o this bull run na paparating, mas malaking lipad din ng XRP kasi mas mura siya. So, ganun lang po mga kailan. So, gold, ganun din. Pero malit ang lipad ng mga gold. Sumasabay lang din yan sa Bitcoin. So, ayun, pag-usapan natin mga kailan, no? Ito bang pagtitrade ng stock market, crypto man, forex, bonds, ay para ba sa lahat? Kasi, mga kay-alien, siyempre, ang daming gustong matuto, ang daming gustong pumasok sa trading. Pero hindi naman gusto matuto, gusto lang magpa-trade, gusto lang makisabay. At yung iba naman, natuto lang ng konti o akala nila yun na yung trading. Diba? Nakachamba lang ng konti, yun ang trading. Alam niyo mga kailan sa aking experience back for my, I think 5 years na ako nagtitrade. Ito lang po masasabi ko, hindi po para sa lahat ang business na ito. Kasi po, ito ay depende sa risk tolerance o risk appetite ng isang tao. At depende rin sa kanyang character or attitude. Bakit? Ito kasi, lalo na sa investment type of trading, kasi merong short-term trade, which is the leverage trading, na madaling kumita, madali ka rin maubos. Meron namang long-term, matagal kang kikita, pero mas hindi siya risky. Kumbaga, yun ang tinatawag naming doon ka yayaman. No? Kapag napasukan mo at nalagyan mo ng malaking kapital at nagtiis ka, yun, life-changing yun. Life-changing gains ang long term. Subalit, yun nga, ang tanong, kaya mo bang maghintay? No? Kasi, eto po sa trading, ang paghihintay po, yung po ang tinatawag na 90% waiting. 10% lang po ang technicals at fundamentals analysis. Marunong ka nang mag-technical, natuto ka na, marunong ka na mag-fundamental, mga balita, etc. 10% lang yun. Sabihin na natin 10% technical, 10% fundamental. Yung naiwang 80% waiting yun. Kung kaya mong maghintay, talagang makikita mo yung talagang kita. Ganun po dito sa stock market. May mga taong hindi kaya maghintay. Ha? Diba? Ang gusto lahat ng tao, lalo na Pilipino, madalian. Kaya nga yung iba, na-addict sa scatter. Na-addict sa kung anong sugal. Kasi gusto madali ay. Pagtaya, no? Madalian. Pagtaya, gusto kita agad. Hindi ho pwede yun dito sa trading. Hindi ho. Minsan, kikita ka dito ng mabilis. Pag natsambahan mo, yung sabi natin yung ngayon pa siya ni lunch at nakapasok ka.
kilala mo may-ari, kilala mo yung community yung nagpaangat, at pinasok ka agad doon. Yun, pwede. Kasi sa crypto, lumilipad ng tagwa 1,000, 2,000, 3,000, even 10,000%. Kapag ikaw ay nakauna doon, swerte ka. Ang tanong, lagi bang ganun? Hindi ho. Wala hong ganun lagi. At mahirap hanapin yun. Talagang sub-sub kilay ka sa pagre-research ng mga bagong tokenized na token, bagong monetize, at ikaw nakapasok ka agad. Diba? At meron namang iba, nakikita kasi sa YouTube, sa Facebook, ang lalaki kita. Yes, ang lalaki. Ang dali hong gawin yun. Ang tanong, lagi bang ganun ang kita nila? O baka isang tirahan lang yun, wala na. Diba? Isang panalo lang yun. How about yung loss? Pinakikita ba ng mga influencers sa YouTube? Pinakikita ba ng iba? Yung iba nagpapakita, yung iba, ewan ko lang. Diba? Baka mas maraming loss. Kaya mga ka-alien, yun ho, ano na din, kung pwede ba, para ba sa lahat, hindi ho. Kailangan dito sa trading, matibay loob mo. Lalo na kung may kapital ka, dapat malalim ang bulsa mo. Kung wala kang kapital, at hindi ka marunong dumiskarte, ay huwag ka lang pumasok. Matatalo ka dito, mauubos ka pa. Ganun ho ang real talk dito, ganun po yung katotohanan. Ha? Ang dami nagpapangako dyan. 5 days, 1 week, 3 weeks, 1 month, 2 months, double, triple, quadruple your money. Ewan ko lang. Minsan nangyayari, minsan hindi. At kadalasan hindi. Ganun ho sa trading mga ka-alien. Wag ho kayo magpapaniwala na weeks lang, days lang, months lang, every month ganun ang kita. Hindi ho. Every month, iba-iba ho ang lipad. Iba-iba ho ang angat ng stocks. Yung iba nga hindi umaangat bumababa pa. Depende kung ano nangyari sa panahon. Kaya nga merong fundamental analysis. Kahit gaano ka pakagaling sa technical, kung pinapapangit naman ng panahon, depende sa plano, depende sa anong gusto ng mga nasa taas. Yung mga whales, balyena dito sa business na ito. Tulad ni Donald Trump at iba pa. Diba? Kaya mga ka-alien, wala na ngayon, ba't bumagsak ng unang crypto? Kasi, papunta na tayo sa bear market. Sinabayan ngayon ng giyera. Sinabayan ng kung ano-anong mga shutdown sa US government. Diba? Kaya bumaba. Ngayon naman, paganda na naman yung market, umangat na naman. Ganun ho yun. Ngayon, kung hindi nyo kayang maghintay, hindi kaya ng risk tolerance nyo, kung ano ba, ang pipilitin nyo, short term. Sige, leverage. Ikaw pipili ng leverage kung iti-10x mo ba, pa-5x mo ba, o 50x o 100x yung pera mo. Kung tama ang plano mo, kung tamang technical analysis mo, paldo ka dyan. Paano hindi? Kung gaano kalaki ang nilagay mo kung short-term trade nabawa natin 50x, 20x, 30x, ganun din ho ang imababawa sa pera nyo pag namali kayo. Kaya ho, ang dami hong nauubos na pera dito sa trading, lalo na sa short term, sa leverage, sa future, sa forex. Ang dami ho. Hindi ho lahat panalo. Minutes lang, kahit ilang million pa pera mo dyan. Kung nagkamali ka at mataas ang leverage mo, sabihin natin, gusto mong mag 50x, 100x agad yung pera mo a matter of seconds. Kung mali ka, 100,000, million, ay nako, ubos yan. Kung pera mo lang 5,000, 10,000, ay nako. Kaya nga meron hong technical analysis, may fundamental analysis. At pag alam mo na technical mo na, doon na naman magkakatalo mga ka-alien sa hintayan. Kasi hindi agad-agad. Ano yan Merong mabilisan. Halimbawa, yung analysis mo aakyat.
ilang minuto, makit agad. O, di, panalo ka. Kung ang analysis mo babagsak, ilang minuto, oras, panalo ka agad. Kung masusunod yung plano mo o yung technical mo, meron naman hintayan. Hindi ka makapaghintay. Jajam ka na naman sa ibang stocks. Ganun din. Jajam ka na naman sa ibang stocks. Ganun din. Wala. Bagsak. Hindi mo makukuha yung tamang lipad, tamang income, o lagi ka pa matatalo. Kaya dito sa trading, mas dito yung naghihintay ka. Mataas yung pasensya mo. Nilalaro mo siya sa short term, lalaro ka dun sa tinatawag na life-changing gains, yung long term. At maghintay ka dun. Hintayan yun. Gaano katagal? Tsatsambahan ka 1 year, lipad ng 1000x. Tsatsambahan ka naman, half a year, 5 months, pwede rin. Kung may nangyari sa ekonomiya, tulad ngayon, ng gera, di ba? Paano ka tsamba? 2 years, 3 years, 4 years. Sa crypto, may cycle 4 years yan. 4-year cycle, bago bumaba, bago umakyat. O sa Philippine stock market, 8 to 12 years, bago ka kumita ng pera. Ganun ho yun. Kung di mo kaya maghintay doon sa 8 to 12 years, wala ka rin. Sa crypto, kung hindi mo kaya maghintay ng 4 to 5 years, wala ka rin. Hintayan po. Lalo na pag investment type of trading ang pinasok nyo. O pinasok nyo. No? Kung short term naman, hintayan sa minutes, seconds, and hours. Kung yung technical analysis mo magiging tama. Pero naka-leverage yun kasi maliliit ang naliparan yun Pag hindi mo i-leverage, parang wala kang kita. Ang tanong, magalaw kasi yan kasi nasa short term trade. Kung mamali ka ng pasok, kaya mo bang matanggap na matatalo ka? Ang 50% sa pera mo o even 100% ng pera mo ubos agad. O sabihin natin 10% o 20% ng pera mo, pinaka-minimum yan, talo ka agad. Kaya nyo? Kaya mo. Kung hindi nyo kaya, tanggapin na matatalo kayo, real talk, huwag na kayong pumasok sa pagtitrade ng stock market. Lalo na sa crypto. Kasi very volatile. Magulo. Magalaw. Ganun ho ang realidad. No? Pero, syempre, kung gusto nyo pag-aralan, wala namang, ito hindi sabi natin, cum laude ka, may honorable ka sa school, ang dami magaling dito, hindi naman honorable sa school. Wala akong pili dito. Basta gusto mo lang matuto, gusto mong pag-aralan, at willing kang matalo, willing kang maghintay, may patience ka. Ganun ho. Pag wala ka nun, huwag yun akong pasukin ito. Iiyak lang kayo. Bago kayo matuto, ang dami mauubos sa inyo. Tulad ko, bago ko natuto. Ako, ilang libo-libo na nawala sa akin dito. Even nga ngayon, matagal na tayo, 5 years na tayo dito, pero natatalo pa rin. Diba? Ganun lang ho yun mga kailyan. So, yun po. Sana po may natutunan kayo sa pag-share ko. At patapos na po ang bear market. Pabalik na ho tayo, aakyat na tayo, at lahat ho tayo naghihintay ng maganda-gandang kita. Malapit na. Malapit na. Clarity Act Bill, number 1 yan. So, muli. Ito po si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.